Unti-unti nang nagbubukas ang mga establishmento sa Tel Aviv, Israel matapos ang higit 2 linggong lockdown. Ito ang iniulat ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ilalim ng limited activity status, nagbubukas na ang mga tanggapang mayroong mamad o security room. Kasabay nito, muli na ring nagbukas ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv sa limited capacity upang magpatuloy sa pagseserbisyo sa mga kababayang overseas Filipinos doon. Ngayon, inaalaw naman ng gobyerno ang hanggang 50 na katao na basta't meron mamad, pwede magbukas yung mga tanggapan. Nagbukas na rin tayo kahapon ng limited capacity at shortened hours po para magkaroon ng serbisyo para sa yung regular services. Okay. Para sa community. Samantala, pinabulaanan ng Philippine Embassy ang mga maling balita na nagsasabing kaya namatay ang OFW na si Mary Ann De Vera ay dahil hindi siya pinapasok sa bomb shelter. Giit ni Ambassador Mendiola, walang katotohanan ito dahil batay sa batas ng Israel, lahat ay dapat buksan ang kanilang mga pinto para papasukin ang sinuman basta't mayroong sirena. Paliwanag ni Ambassador Mendiola, karaniwang nagkakaroon ng casualty o mga injury kung hindi nakaabot sa lugar na mayroong bomb shelter. Yung mga foreign workers daw hindi inaalaw na pumasok sa mga shelter. Meron. Oo. Gusto ko sabihin that's not the truth, no? Okay. Kasi by law, we need everybody needs to open their doors to allow people in kapag may sirena. Muli namang nagpaalala ang ating embahada sa mga Pilipino sa Israel na sumunod sa mga inilalabas na abiso sa naturang bansa. Para sa Integrated State Media, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.